Isang maulan na araw sa inyong lahat. Ngayon ay Mayo 8, laban ni Pacquiao. Inyong makikita, linggo ngayon, napaka boring. Dakong alas 11 ng umaga, makikita nyo ngayon ang Tabayok, maulan pa siya. At halos nandito lahat ng sasakyan. Ganito pag linggo dito. Yan. Hanggang sa baba. Habang yung mga mayayaman ay nagpapahinga at nanonood ng laban ni Pacquiao, ito kami, isang buhay tanod, nagbabantay sa kanilang mga sasakyan upang sa ganun hindi mawalan o hindi makunan ng mga gamit. Pero tingnan nyo naman, kahit maulan, nandito kami para magbantay sa kanila. Sa ngayon, nandito ako sa jeep, sumilong ako dahil mahirap magkasakit at nanonood ng laban ang aking ka-duty. So nandito ako ngayon upang ibalita sa inyo at iparating na ang pagiging buhay tanod ay hindi basta-basta. Akala nyo lang madali. Medyo hindi naman malakas gaano yung ulan, tama lang. Pero yun nga sinasabi nila, mahina man o malakas, kailan nandito ka pa rin. At ako, bilang tagapagsunod ng mga gusto nila, gusto ko sana na maging maayos ang lahat. Ilang beses na ako nagkasakit dito, ilang beses na akong umuwi sa bahay para magpagaling. At pagbalik, nandito pa rin ako. Mahigit 2 taon na ako rito. At hanggang ngayon nananatili. Isa lang gusto kong mangyari, sana mayroon ng magmahal sa akin upang hindi na maging malungkot ang aking buhay. Sa ngayon, wala pa rin akong tulog na maayos dahil nga nandito lang ako sa jeep natutulog at maaga itong umaalis. At ang mga residente rito ay mga kaibigan ko na, hindi tulad noon na tawag sa akin ay suplado. Sa ngayon, naging kaibigan ko na sila at nagpapasalamat ako dahil kahit pinagkaitan ako ng Panginoon ng mga bagay na hindi ko pa nakakamit sa buhay ko, ay nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Mayaman ako, mayaman sa kaibigan. Maraming nagsasabi na mayabang daw ako, kung basta-basta na lang ano-ano pinagsasabi, kaysa magaling daw akong magyabang, wala naman ako may pagmamayabang. Gusto nila yan, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung ano yung gusto nila, buhay nila yan. Para sa akin, malinis ang ginagawa ko, wala akong ginagawang masama. At gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na kahit napakalungkot ng buhay ko, dahil yung mga kapatid ko nagpag-asawa na, 8 na yung pamangkin ko, at ako na lang walang anak. Pag nagmahal ako, lagi na lang ako sinasaktan. Tinatanong ko lagi sa Panginoon, bakit ganon? Ito ba'y pagsubok mo lang? Well, kung talagang pagsubok to, tatanggapin ko. Total, tao lang naman tayo na nasasaktan. Sobrang tahimik talaga. Pasensya na kayo kung lahat ng video ko ay halos dito ang kuha. Ito na kasi yung naging parte ng buhay ko sa street na to, yung Tabayok street na to. Hindi ko ito makakalimutan. Kung sakaling mawala man ako rito, magkaroon ng pamilya. Kahit nalipat na yung outpost, dati ay kahoy lang, ngayon ay bakal na, tas iba na rin yung kapitan. Dito pa rin ako hanggat kaya ko pa. Iisipin ko na lang yung mga bagay na pwede akong sumaya o kaya pwede akong maglibang. Huwag ko na lang papansinin mga yan kasi wala rin tayong magagawa. Malungkot talaga ang buhay ko, kung alam nyo lang. Oo, komedyante ako, pero aminin ko sa inyo, lahat ng mga patawan na yun, lahat ng mga video na ginagawa ko, yun yung ako na masaya. Pero gusto ko sanang sabihin sa inyo lahat ng pagiging buhay Axel, buhay Vergara, buhay Bernard ay hindi ko talaga ma-imagine na ganito ang buhay ko, na ganito talaga ang kapalaran ng dumating sa buhay ko. Well, hindi nga ako biniyayaan ng height ng gandang lalaki. Sa trabaho, lagi akong bagsak. Wala akong magagawa. Ganun ang binigay ng Diyos eh. Ang sa akin lang, huwag nila akong kutyain, huwag nila akong malitin. Kasi tao din ako nasasaktan. Nasasaktan ako. Sana alam nila yan. Wala naman silang alam, kundi pasakitan ako.
sa mga naging girlfriend ko, yun na lang palagi ang ginagawa nila, iniiwanan nila ako. May mga bagay na minsan inisip ko gusto ko nang bumitaw, minsan gusto kong magpatiwakal, pero nandyan lagi ang salita ng Diyos na kasalanan magpakamatay. Kaya iniisip ko na lang na ganito talaga ang buhay. Habang nagkakasayahan yung mga mayayaman, ito kami mahihirap, nagbabantay sa kanila. Habang masama ang panahon, nandun sila naka-aircon. Hindi ko malaman kung bakit ganun. Talagang hindi pantay ang Diyos. Kung makikita nyo yung outpost na yun, tapos may dilaw, yun ay Palali Street, kung saan nagkakaroon ng viewing ng Manny Pacquiao mostly. So ganyan ang mayayaman, sama-sama. Samantalang kaming mahirap, nagtitiis na lang sa balita. Kung may isang bagay man akong ihilingin sa Diyos, dalawa lang naman eh. Una, ayoko na magtrabaho ang magulang ko. Pangalawa, magkaroon ako ng magmamahal sa akin, uunawa sa akin, hindi ako gagaguhin. Yun lang naman ang gusto ko sa buhay. Hindi ko kailangan na sobrang yaman. Kung ganun din naman na walang nagmamahal, diba? Ayan, makikita nyo yung pababa ang Tabayok, maulan. Yan ang papunta doon sa Retiro. Ito naman papuntang Santa Catalina. Nagsisilbing tulugan ko, nagsisilbing pahingaan ko, nagsisilbing bahay-bahayan ko. Ginawa ko to hindi dahil gusto kong kaawaan nyo ako. Gusto ko lang malaman nyo na ito yung tunay na Axel, hindi nagpapanggap at hindi nagpapanggap na mayaman. Ito si Axel, ang kilala nyong mabait, makulit. Oo, may talent, pero hindi naman natutuklasan. Sana may makapansin man lang sa akin bago man lang ako mawala sa mundo. Gusto ko lang sabihin sa lahat na maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nanglait sa akin. At sa lahat ng mga taong gusto pa akong mapanood, madali lang. Punta lang kayo ng internet shop. Pagkatapos, search nyo lang yung pangalan ko. O kaya yung account ko, Burado Record 2008. Any comment, pwede. Wala naman akong magagawa. Kung wala itin, upurihin nyo. Ang aking buhay, puno ng balakid. Di ko pa makalimutan noon nandoon kami sa bukid, sa Negros Oriental, kung saan nagmula ang pangalang Axel Uno ay magpupunla sa Maynila. Taong 1995 nang kami napunta rito. Novaliches ang unang pinuntahan at doon kami naninirahan. Maraming kutya at maraming panglalait na ang pagiging rapper ay wag ko na daw ipagkait at ipagdamot sa lahat, pero anong magagawa? Ito nang binigay ng Diyos, ang Axel na pangalan mula sa Mexico, isang sikat na banda. Ngayon ay nandirito sa harap, mabago naman ang sistema. Axel na nagrarap, o gulat ka ba ngayon? Sabihin mo kung hindi ka nagulat. Inggit ka lang kaya ang dami mong comment sa akin sa YouTube at sa Facebook. And I don't care who you are. My name is Axel Bernard Vergara sa totoong buhay. Wala akong pake kung laitin o purihin mo mga ginagawa ko. Ang importante, di ako nakakasama ng tao. Katulad mo, puro ka lang yabang. Pag binilang naman ang talento, walang laman, para kang alamang. Puro na lang muscle, pero kapag pumutok, parang hindi tatawaging barel. Oo, ako si Axel with capital A. Ganito talaga mag-rap ang mula sa Negros, kaya mga tirada ko'y tumatagos mabagal. Ngunit iyong naririnig ng buo, hindi katulad mo, may tuktok sa sentido. Oo, ako yung batang simple lang kung bumitaw, pero pag sa akin ka kumapit, huwag kang aayaw. Pagkat talento ko'y aking isisigaw, magkanda bulol-bulol man, mahal ko ang aking inay. Ako'y ulila, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na makita ko ang aking ama. Matagal siyang nawala, bumalik siya, ngunit hindi niya ako kilala at medyo bingi na siya. Hindi ko pa makalimutan ng pagkaraan ng ilang taon na bigla siyang pumanaw. Hindi pa sinabi sa akin ng aking magulang, kaya naman ako'y nagalit at nainis, pero ganun talaga ang magulang, dapat patawarin. Huwag mong isipin ang mga bagay na hindi sa'yo sasaya. Hanggang ngayon nagtatanong ako kung bakit lahat ng pinagkaitan at ako pa ang napili. Siguro sinalo ko na lahat ng kamalasan, pero para sa akin ito ay tagumpay. Pagkat si Axel mananatiling number 1, tandaan nyo yan.